Naku, may balita, hindi na ho tahimik, no? Ito po ay galing kay Ramon Tulfo, mga kababayan. Hindi na daw po tahimik. Oh, idol, napanood ko sa isang vlogger na BBM supporter din na si Bato, ginamit pa ang lindol at sinisi si Saldico, sabi ni Car Orbe. O yan, pinakita ko na sa inyo. Ngayon o, eto, ayan. Hindi na daw tahimik si Boss Mark Villar. Eh siguro dahil kaliwat kanan yung mga investigasyon no doon sa mga bilyar. Sabi ko nga ho sa inyo, mga boss chief mo sir, magbigay kayo ng administrasyon. Kung sinong administrasyon o kung sinong presidente ang nakapagpaimbestiga doon sa mga bigating mga tao, doon sa mga malalaking tao. Sige nga. Ngayon, yung mga nakasalang yung mga naiimbestigan, atong ang sa pagkawala ng mga sabungero. Si Chabit, bigatin din ho yan, mga kababayan. Si Chabit naman, naiimbestigahan doon sa mga flood control, etc., etc., at mga proyekto ng gobyerno. Diba? Si Kibuloy, nakakulong na. Eto naman, mga bilyar. Mga bilyar. Alam nyo mga bossing chipa mo sir, baka lang lumagpas o nakaligtas o hindi ko lang nakita o hindi ko lang nabalitaan. First time ko, mga kababayan, na narinig sa balita na ang mga bilyar ay iniimbestigahan doon sa mga prime water. Ako ho, residente ho kami ng Antipolo. Mga kababayan, may bahay kami dyan, no? Wala din tulo yung tubig namin. Nung nandiyan ako, nagbakasyon ako, kinailangan kong gumising ng alas 5 ng madaling araw para kumolekta ng tubig, mga bossing. Prime water yun, Ang tagal-tagal ng problema nun. Taon na ang binibilang. Kanino yon? Sa mga bilyar din, mga bossing. Dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, wala yatang pakialam doon sa mga malalaking pangalan. Ano po? Ano naman kung bilyar kayo? Kung may mga nagreklamong tao sa inyo, ano man kung singsong ka, kung si Chabit ka, ito may nakikita kaming mga di umano na mga problema sa iyo. Di ba? Yan po ang ating gobyerno ngayon, mga kababayan. Yan po ang ating gobyerno ngayon. Walang sinisino. No? Kahit malaking tao ka, kahit bilyonaryo, milyonaryo, trilyonaryo ka pa, kapag ka merong issue sa iyo, kapag ka merong di umano nakalokohan ka, sorry, iimbestigahan ka namin. Di ba? Sabi ni Randy Antipolo, boys, for PBBM tayo, insan. Insan! Ngayon, sabi ni Ramon Tulfo, nagwala. Nagwala, Sabi, nagwala si Senator Mark Villar sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure o sa ICI. Kasi nakita ko bago ako matulog, nakita ko si Mark Villar papasok ho sa building ng ICI, mga kababayan, at ayaw magpa-interview o ayaw na makipag-usap sa mga media. No? Siguro may iwas. Mahirap no? Nagwala si Senator Mark Villar sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure na nagpatawag sa kanya tungkol sa mga maanumalyang flood control project. Ba? Kayo, mga kababayan, maniniwala kayo kay Ramon Tulfo? Ako, meron akong mga pinapaniwalaan sa kanya, merong hindi naman din, mga bossing. Pero ito naman po, si Ramon Tulfo, yung mga tao na pag nagsalita, nagsabi na ayon sa aking source, ayon sa aking tuta, ayon sa kaibigan ko na nandoon sa loob ng ICI. Kahit papaano 80% ho, mga bossing, pinapaniwalaan ko. Malaking tao to, madaming mga kaibigan to, madaming mga kaibigan na malalaking pangalan ito. So panigurado ako, may nagkwento dito. Hindi naman yan maglalabas ng ganyan or hindi naman yan magpapahaging ng ganyan kung wala. Di ba?
Baka nga totoo na nagwala si Villar, baka dahil kasi, oy, hindi nyo ba alam, Villar kami, ganito, ganyan, bakit nyo kami iniimbestigahan? Sabi ko nga ho sa inyo sa tanang buhay ko, first time ko mga kababayan na makita na nasa hot seat yung mga Villar. Di ba? Sa panunungkulan lang po ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya dito ko nakikita patas sa mga Pilipino ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Bakit to? Kung hindi patas yan, malamang si Kibuloy wala dyan sa loob. No, malamang si Kibuloy hanggang ngayon hindi pa din hinaharap yung matagal na inirereklamo nung bata na di umano minolest niya daw. Di ba? Bakit? Kasi tumulong yan Hindi naman tayo bulag, mga kababayan. Tumulong yan si Kibuloy doon sa kampanya ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng nung pagko-cover para mas lalong makita ng mamamayang Pilipino. Di ba? Kung tatanawin na utang na loob ni Bongbong Marcos yun na ating Pangulo, mga kababayan, malamang ang ano niyan hinarangan na ng hinarangan yung mga reklamo ng bata na yun versus kay Kibuloy. Di ba? Kung palatanaw ng utang na loob ang ating Pangulo, mga kababayan, malamang po walang mga matutuklasan ang mamamayang Pilipino patungkol po doon sa kila Mary Grace Piatos, doon sa kila Kokoy Villamin. Di ba? Bakit? Naging running mate nila ang mga Duterte. Malamang wala tayong mga naririnig na di umano na mga issue sa mga Duterte, mga kababayan. Yan ang ating Pangulo. Kasi po kapag ikaw ay pumwesto sa isang opisina sa gobyerno o pag ikaw ay pumwesto at naging halal ka ng bayan, kailangan iiwanan mo sa bahay mo yung utang na loob. Hindi mo idadamay sa politika. Kung hindi, madaming aabuso sa iyo. Di ba? Gagamitin yung mga pagtulong nila sa iyo para koberan mo sila. Para hindi mo sila ipagalaw. Ganun ang gagawin, mga bossing. Ito, mga Villar. Di ba si Camille Villar naging running mate din, nasa ilalim nung kay Bongbong Marcos? Ano ba sila nun? Alyansa? Saan tindahan nga ba si Piatos? Tanong mo kay Bato de la Rosa, Ma'am Virgie, kasi si Bato, madami daw kilalang Piatos Ngayon, si Villar kasi ang secretary ng DPWH noong kasagsagan ng mga anomalya. O ano ang dahilan niya para magwala dun? Ayaw niyang matanong? Di naman pwede yun. Diba? Diyan nakasentro Ang pagyayabang nga ho nila, mga kababayan, is ilan? 13,000 plus yung kanilang flood control. 13,000 plus ang kanilang flood control. Ngayon, mga boss chief sir, yung 13,000 plus na yon, wala pong expiration date. Mga boss, na kapag si Duterte o pag itong mga ito hindi na DPWH, si Mark Villar hindi nagagana. Wala hong ganun yun, mga kababayan. Tuloy-tuloy lang ho yun. Tuloy-tuloy. Mga boss chief sir. Yung iba tatagal ng 40 years, yung iba tatagal ng 50 years bago i-repair. Ganun ho, mga kababayan. No? Nung naging Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos, tapos ito, bumaha. Sandali lang good morning. Mag-uusog lang ako ng schedule ko. Ayan. Di ba? Etong panahon ni Bongbong Marcos, bumaha. Kaya ngayon, naghanap ang presidente, nasaan yung mga flood control? Kaya diyan na po nag-umpisa, mga boss chief sir, lahat ng investigasyon, lahat, pati po yung mga kontraktor pinaghahagilap. At nung nakita yung 15 na kontraktor, mga boss chief sir, doon na nga po nag-umpisa na parang naging gumapang na sa mga senador, gumapang na, tapos
Ayan, ang kagandahan, pati si Senator Ping Lacson, yung kampo niya, nag-imbestiga dahil nga nababasa nila doon sa website ng sumbong sa Pangulo is merong mga proyekto na hindi tinapos. Tapos i-check nila. Not nakikita na ho lahat. Kaya ang hindi ko maintindihan, yung mga DDS hanggang ngayon, si Bongbong Marcos pa din ang sinisisi dito sa mga ganitong nangyayari sa ating bansa. Ngayon nga po nakikita dapat nga po matuwa tayo kasi nadidiskubre yung kabulukan ng mga politiko natin. Talaga hong magiging magulo sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos kasi po may iniaayos. Kasi po merong mga tao, politiko na nagsamantala sa ating bayan at pipilitin niyang mga yan na mailigtas yung kanyang sarili o yung kanilang sarili. Di ba? Kaya kung ano-ano ang ibabato. Ngayon, dito, pagpunta natin sa atin, mga simpleng Pilipino, nasa sa atin na ho, mga kababayan, kung paano mo i-analyze yung mga ganitong pangyayari. No, kung ikaw, uto-uto ka, madali kang mauto. Oh, maniniwala ka doon na si Bongbong Marcos ang may kagagawan nung mga korupsyon sa bayan natin. Dalawa ho kasi yan, mga boss chief amo sir No? Dalawa ho, mga kababayan. Una, nadiskubre sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun yung unang option mo. No? At yun yung pinapaniwalaan ng mga sumusuporta kay Pangulo at sumusuporta sa gobyerno ng Pilipinas. Pangalawa ho, mga boss chief amo sir, yung pagpapaniwala ng mga DDS na si Bongbong Marcos yung may gawa nitong lahat na to. Kayo isipin nyo na lang ha, yung Pangulo ang nagsiwalat ng lahat. Yung Pangulo ang naglabas ng lahat. Tapos, siya yung may pakana ng mga nakawan. Anong pag-iisip yun? Di ba? Kaya sabi ko nga ho sa inyo, nasa sa atin ng mamamayang Pilipino kung paano natin i-analyze at tatanggapin sa sarili natin kung ano ang katotohanan. Sabi ni Maxip, hindi nag-inspeksyon si Mark Villar noon sekretary pa siya, DPWH. Pinatahimik ni Digong. Doon pa lang sa ombudsman yung wala nang bukasan ng salin. Yun pa lang medyo questionable na ho no? At hindi na patas sa mamamayang Pilipino yun Bakit daw pinag-iinitan ang mga bilyar, Anya? Yun pala. Hindi ka naman magsasalita ng ganyan kung wala kayong ginagawang mga kalokohan o kung wala kang ginawang kalokohan. Biruin nyo ang yabang nila. Ilan daw? 140, 120 yung sinasabi nila na mga build nila. 14 lang naman yung natapos. 14 lang naman yung tumayo. Bumagsak pa yung isang tulay. 13 na lang. Tinanggal pa yung yung Mount Kamuning. Ilan na lang? 12 na lang. Tapos may isang tulay pa na naman yata bumagsak. Ilan na lang? 11 na lang. Nagsisiguhuan. Diba? Huwag kang magagalit kung ikaw ang iniimbestigahan o nasa sentro ng investigasyon yung mga bilyar. Unahin na natin yung prime water. No? Ako makakapagsabi ako talagang minsan sa umaga kulay chocolate ho yung tubig na lumalabas doon sa tubig namin diyan sa Antipolo, yung sa bahay namin sa Antipolo. Prime water ho yun. Tapos kung hindi ako nagkakamali, merong babayaran na 400 every month. No, kahit hindi ka gumagamit. Kung paki-correct na lang ako doon sa mga taga yung mga may tubig na prime water, kung 400 yung pinaka minimum. Ewan ko kung hanggang ngayon is umiikot pa din yun. Yun pa lang madami. Kasi tingin ko dito sa mga bilyar, mga bossing, sa sobrang panunuga pa na kumita, sige, pasukin natin yan kahit hindi nila alam o kahit hindi nila kayang patakbuhin. Basta, ang mangyari lang sa atin lahat ng kita, hindi lumabas, walang mapunta
sa iba. 'Di ba, Albert Estrada, natsambahan ko din ang live mo, idol. Oh, at si Mr. X nandiyan din. Sa dami ng mga anomalya, sangkot ang mga bilyar, imposibleng hindi sila mapag-initan. Build, 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 sabi ni Scramble. Oh, pero kinalimutan ang maintenance ng mga lumang tulay. Hindi kasi ang gusto nila dyan, pumutok sa isipan ng mamamayang Pilipino na, ako, tingnan mo, kay Duterte, 120 ang ipinatayo. Daming proyekto, no? Wala nang isip-isip, substandard, bahala na, sige, basta. Ang tatatak sa isipan ng mamamayang Pilipino, madami tayong proyektong naipatayo. That's it. Nang ayaw daw magpaawat ni Villar, pinatawag sa security. Ano yun? Pinakaladkad, pinalabas, pina-escortan na palabas. Oh. 'Di ba? Nang ayaw magpaawat ang senador ay pinatawag ang security at inescortan siya palabas. Kung walang tinatago daw si Mark Villar, bakit uminit ang ulo niya? Totoo. No? Sa tanong sa kanya, simple lang ho kasi mga kababayan, simple mong ipapaliwanag, ganito, ganyan. Ito po, yung mga ganyan, ganito po ang ginawa namin. Hindi ko alam kung paano niya ipapaliwanag yan. Mga boss. Di ba? Bakit iinit ang ulo mo? Tsaka ho pansin ko, kapag ka ikaw, alam mo talaga kung paano ipaliwanag, i-explain, hindi ka magagalit. Unless na lang kung bobo yung kausap mo. Di ba? Yung paulit-ulit ka ng pag-i-explain, tapos hanggang ngayon, hindi pa din nakukuha. O maka 5 beses, maka 6 na pag-i-explain ka na, hindi pa din nakukuha. Pero ICI ho yan, mga bossing eh. Piling-pili ho yan eh. No? Piling-pili ho yan, mga kababayan. Kaya imposible ho na nagalit si Villar doon sa ICI kasi hindi maintindihan yung kanyang paliwanag. Baka hindi niya kayang ipaliwanag. Kaya dinaan ho sa galit. Tayo pa naman Pilipino, may ugali tayo na kapag mataas ang posisyon natin, no? Tapos naiipit na tayo, dadalihin natin doon sa pagalit-galit. Di ba? May sabit talaga yang si Villar. Sabi ni Sir Henry Victorio, mga kababayan. Ngayon, dahil nga po may mga patawag, may mga lookout, may pa-lookout na po sa immigration, mga bossing,